Diwata recalls first shooting day for Jace Batang Quiapo, with Coco Martin, mantek na nga niya ako mahalikan eh. Si Diwata, na nag-viral ang kwento ng Rags to Riches, ay matingkad na inaalala ang kanyang nakakatakot na unang shooting day para sa pinakamamahal na kapamilya series na FPJ's Batang Quiapo, kung saan ibinahagi niya ang screen kasama ang kilalang aktor na si Coco Martin. Sa isang panayam para sa Tony Talks kay Tony Gonzaga sa YouTube, tapat na ibinahagi ni Diwata, tunay na pangalan Deo Balbuena, ang kanyang karanasan sa matinding kaba sa unang araw ng shooting. Ang kahinaan na ito ay nagdaragdag ng ugnayan ng tao sa kanyang paglalakbay. Nakakakaba kasi hindi ko naman alam yang mga taping na yan. Pero kasi opportunity yan. Minsan lang yan kaya huwag mo nang pakawalan. Tinuturuan ako ni Coco. Muntik na nga niya ako mahalikan eh. Noong una kasi kinakabahan ako. Tapos yung script ko hindi ko mabitawan. Kasi si Ivana, Alawi, at Coco ang kasama ko so kinakabahan ako. Sabi ko tense ako kasi kayo ang kaharap ko. Tapos sabi niya, Pudge na nga hahalikan na nga lang kita. Pero hindi ako pumayag. Kaya sinabi ko muntik na ako mahalikan ni Coco. Pero ang bait ni Coco, Diwata said, as Tony laughed. Mula tulay queen hanggang beauty queen. Naalala ni Diwata, 42, ang pagtulog sa ilalim ng tulay bilang isang hirap na negosyante. Noong 2016, nasangkot si Diwata sa isang pisikal na alitan sa kanyang mga kaibigan dahil sa hindi pagkakaunawaan, na kalaunan ay naging viral. Matapos malampasan ang kanilang mga pagkakaiba, nagawa nilang magkasundo at naging magkaibigan muli. He insisted that he never does drugs. Kung nag-drugs ako hindi ko mapapalago ang tindahan ko. Ipinanganak at lumaki sa mga magulang na magsasaka sa Samar, sinabi ni Diwata na siya ang bunso sa 4 na magkakapatid. Nakipagkasundo siya sa kanyang ama bago siya namatay pagkatapos ng unang hindi pag-aproba ng kanyang ama sa kanyang oryentasyong sekswal noong siya ay mas bata pa. Diwata, na ang ibig sabihin ng pangalan ay engkanto sa Filipino, ay nagsabing nakuha niya ang kanyang pangalan sa pagsali sa mga beauty pageant. Noong siya ay binatilyo, nagdesisyon siyang maglakbay sa Maynila. Nagtitinda sila ng kanyang mga pinsan ng prutas sa Pasig. Nang maglaon ay nagpasya siyang magtrabaho bilang houseboy sa loob ng 5 taon. Kasabay nito, kumikita siya sa pamamagitan ng pagtitinde ng kape, sigarilyo, at merienda sa isang construction site. Hinikayat siya ng isang kaibigang punong kusinero na seryosong magbenta ng pagkain. Tapos maraming naghahanap ng beef pares, beef stewed in sweet soy sauce. Tinanong ko yung kaibigan ko kung marunong siya gumawa ng pares. Marunong naman daw. But my friend is old enough to help me. Tinandaan ko yung mga itinuro niya pagdating sa pagluluto. Then I called my food stall Diwata Pares Overload. 4P100. You can also have only rice and soft drinks, Diwata said.